So, good day, nurses. Now, let's discuss the topic fluid and electrolytes. Okay, pag sinabi natin fluid, it is a solution of solvent and solute. So, what is solvent? Solvent is a liquid particle. And your solute, this one is a solid particles. So, for example, kung magtitimpla tayo ng juice, si tubig, yun yung solvent natin. And then kapag sinabi nating powder juice, that is the solute. Okay? Our body is made up of fluids and solid. So ito na yung sinasabi natin, the solvent and solute. So body is made up of fluids and solids. So sino yung body? Yung fluids natin, these are your blood. Okay? Yung mga tubig natin sa loob ng katawan. And then a solid, ito yung mga organs natin, yung mga buto natin. So yan yung mga kinoconsider natin na solid. And about 60 or 50 to 60% of the body weight is water. Okay, 50 to 60% ng weight natin is considered water. So, for example, meron kasi tayong tinatawag na your fluid distribution na mamaya madidiscuss natin dito. Okay, so muna, paano natin mapapadami yung fluid sa ating katawan? Okay, paano natin mapapadami yung fluid sa ating katawan? Una, by drinking and eating. Okay, by drinking and eating, doon tayo mapaparami or doon natin mapaparami yung fluid sa ating katawan. O for example, mag-iinom ka, ilang ml na ulit kapag 1 cup of water. O magkaiba si cup, magkaiba si glass. Okay, pag sinabi nating glass, ito talaga yung pinag-iinuman natin ng tubig. Kung pupunta kayo sa restaurant, yung mga binibigay nila na babasagin na baso, that is glass. Okay, your glass is approximately 270 ml. Okay, may tubig yun. Pag pinuno mo ng tubig yun, 270 ml naman yun. Pag once naman na sinabi nating cup, okay, ano yung cup natin? Ito yung mga pinag-iinuman natin ng tsaa or ng mga tea. Okay? Yung pinag-iinuman natin ng mga tsaa or yung tea natin, that is your cup. Okay, si cup natin, meron naman tayong tinatawag or meron siya kapag once na pinuno mo ang isang cup, yaan naman ay 240 ml. Okay? By drinking, doon mo papapadami ang tubig sa ating katawan. Sir, paano naman kapag eating? Alangan, sir, pag eating, may tubig din yun. Yes. Okay, may tubig din yun. Pero, ang i-consider lang natin kapag i-measure natin yung fluid, only soup and broth. Okay, chicken broth, beef broth, pork broth, yung mga sabaw-sabaw lang. Hindi mo pwedeng sabihin, sir, paano kapag kanin? Nakailang cup ka ng kanin? 2. So, ibig sabihin, 2 cups of water din yun. No, hindi natin siya i-consider. Only soup lang at saka mga broth, yun lang ang pwede natin i-consider kapag mag-measure tayo ng intake ng fluid ng isang tao. And then next, we have your intravenous administration. Okay, your IV fluid. So, through IV fluid, pwede din dumami yung ating fluids in the body. So, next naman natin, paano kung may intake, meron din tayong tinatawag na output. Ito yung process kung paano natin ma-eliminate yung tubig sa ating katawan. So, these are the organs. Okay, ito yung organs na nag-eliminate ng fluid sa ating katawan. Una natin, we have your renal. Okay, si renal through urine. Okay, pag umiihi ka, 'di ba? Pag umiihi ka, yung tubig na yun, that's considered output. Next naman natin, we have your lungs. Pag sinabi naman nating lungs, try mong huminga, 'di ba? Pag mapapansin niyo, first, pag na-observe niyo yung mga naka-eyeglasses. Pag once na pumasok yan sa mall, tapos once na lumabas yan at natamaan siya or huminga ka, magkakaroon ng moisture. Or kung hindi naman, for example, pag nagmamask ka, okay, pag nakamask ka, di ba? Pag nagsasalita ka, nagugulat kang nagpapawis yung bunganga mo or yung lips mo. Yung surroundings ng bunganga mo, nagpapawis yan. Or kung hindi naman, try mong huminga. Takpan mo ang iyong bunganga. Tignan mo yung kamay mo, mamamasa.
Okay, kaya nga pag namasa yan, that's already or that's considered a fluid. Okay, that's lumabas yan, lumabas sa katawan mo, fluid loss siya. Okay, pumapangalawa si lungs natin. Pangatlo natin, skin. Okay, sa skin. Through skin, doon tayo magkakaroon yung tinatawag nating sweat. Okay, yung pawis natin. Yung pawis natin, yun. Okay, pwede yun what they call this one, through sa pawis natin, doon pwedeng lumabas yung tubig. Okay, so pag pinagpapawisan ka, kino-consider na natin yun na fluid loss. Okay, so kapag once na skin yan, kapag once na skin nawalan ka ng tubig, or bumaba ang fluid volume mo because ng or lumabas sa skin, yan ay tinatawag natin na insensible fluid loss. Okay, insensible fluid loss. Okay, basta pag lumabas sa skin. Next natin sa bowel. Okay, sa bowel, sa pagtae mo, try mong tumae. Diba, minsan watery siya, lalo na kapag may diarrhea ka. Or try mo kahit matigas yan, hawakan mo. Tignan mo, may moisture pa rin. Kasi nga, may tubig pa rin siya. So, sa normal na tao, ito yung pagkakasunod-sunod ng dami ng fluid loss dun sa may isang organ. Okay, nangunguna si renal, susunod si lungs, pangatlo si skin, and pang-last si bowel. Pero ito, mag-iiba yan, depende sa sakit ng isang tao. So for example, may diarrhea siya, pwede itong si bowel, mangunguna. Papangalawa si renal, papangatlo si lungs, pang-apat si skin. So depende pa rin sa case ni pasyente. Okay, pero sa normal na tao, una si renal, pangalawa si lungs, pangatlo si skin, pang-apat si bowel. Okay, so proceed tayo. Meron tayong tinatawag na fluid distribution. Okay, sa fluid distribution natin, ibig sabihin ng fluid distribution, yung kabuuang timbang mo or yung kabuuang katawan mo, ibig sabihin yung timbang mo, what I mean, paano na ba i-explain to? Yung kabuuang timbang mo, yun daw yung timbang ng or yung level ng fluid sa katawan. Okay? O for example, si pidya natin, 80% ng katawan ng isang pidya ay considered water. Okay? 80% ng katawan or ng timbang or yung 80% body mass ng isang pidya, 80% daw niyan ay tubig. And then kapag adult naman, bababa yan. Bababa yan into 60. Okay? 60%. At pagdating sa older adult, mas bababa yan into 50%. Okay? So kung papansinin natin, mas madaming tubig si pidya. Bakit kaya? Bakit kaya mas madaming tubig si pidya? Remember, pidya siya, bata pa lang yan. Okay? Kung bata pa lang yan, ibig sabihin, hindi pa well-develop ang kanyang katawan at mga organ. So, ibig sabihin, si pidya, mag-a-undergo pa yan ng tinatawag natin na growth and development. Sir, ano namang connection ni growth and development sa dami ng tubig sa katawan ng isang bata? Remember, para lumaki ang isang organ, para magkaroon ng growth and development sa isang katawan or sa isang organ, kakailanganin niya ng sapat na nutrients. Sir, saan yung tubig dun? Sino ang magpupush? Sino ang magdadala ng nutrients sa katawan ng isang bata? That's a fluid. Okay, si fluid ang tutulak or magdadala ng nutrients dun sa isang organ para ma-transfer niya or maidala niya yung sapat na nutrients na kakailanganin ni baby. That's why mas madami ang percentage ng fluid doon sa body mass ng isang pidya. Next naman natin, we have the adults. Okay, si adults natin, 60% and si older adult, 50%. So, kung papansinin natin, 50% na lang, ibig sabihin medyo dry. Okay, may pagka-dry na yung skin ng isang matanda.
Kaya kung papansinin ninyo, di ba, pag hinawakan yung skin nila, ang rough, hindi na siya smooth. Tapos kulubot-kulubot na. Dahil nga, natutuyuan na sila. Nagda-dry na ang isang matanda. Okay? So ngayon, kung tatanungin natin, sino ang risk? Okay? Sino ang risk or prone? Sino ang prone sa dehydration? Pag tinanong kayo, sinong prone sa dehydration? That's older adult. Okay? Prone sila sa dehydration. Ibig sabihin, mabilis silang ma-dehydrate. Bakit? Konti na yung tubig nila. Next, pag tatanungin kayo, more signs and symptoms. Sino yung magmamanifest or maraming manifestation kapag na-dehydrate? Okay? That's a PIDSA. Okay? More signs and symptoms. Bakit? Bakit siya maraming signs and symptoms? Di ba kapag PIDSA yan, usually, pag once na yan ay tinatawag natin, kapag once yan ay nauuhaw or dehydrated, anong usually niyang ginagawa? Diba? Umiiyak lang siya. Okay? Umiiyak lang yan. So, aside from that, umiiyak siya, hindi niya magagawa, hindi siya magkakaroon ng, sasabihin natin, hindi katulad sa matanda na kapag once na nauhaw, iinom yan ng tubig. Unlike sa bata, dahil hindi niya pa kayang ma-verbalize, hindi niya pa kayang pumunta sa refrigerator at mag-open ng ref para uminom ng tubig, ang gagawin niya lang, iiyak lang ng iiyak lang ng iiyak. At yung pag-iyak na yan, hindi natin alam kung yan ba ay dehydration or may masakit lang sa kanya. Kaya ang tendency, minsan napapabayaan natin. Kaya nangyayari, nagiging madami yung manifestation doon sa bata. Diba sabi natin, nagkakaroon ng growth and development, rapid growth and development. Kulang ng tubig. Ibig sabihin, hindi na ibibigay yung sapat na nutrients dun sa kanyang katawan. So, ang tendency, yung kanyang buong katawan ay kukulangin ng tubig. Kaya ang mangyayari, magkakaroon ng compensation. Kaya madaming manifestation doon sa bata. Okay? Madaming manifestation sa bata. Paano naman kapag sinabi nating at-risk? Sino ang at-risk sa kanila? Okay? Ang at-risk sa kanila, the PIDSA and older adult. Okay? Iba si prone, iba si at-risk. Okay? Ibig sabihin, silang dalawa may possibility or may mataas na chance na ma-dehydrate. Pero, mas mataas ang percentage na ma-dehydrate ang matanda. Okay? Kapag ang ma-adult, safest yan. Okay? Kapag safest yan. Unlike kapag once na older adult, syempre kukunti na yung tubig niya. Okay, so kung gusto mong malaman ang iyong total volume ng tubig sa iyong katawan, kunin mo lang ang iyong weight. Okay, kunin mo lang iyong weight. For example, yung weight mo, 70. I-times mo lang siya sa 0.60%. Saan mo nakuha yung 60%, sir? Ito, sa 60% na yan. Okay, 70 times 0.60. Wait lang, compute natin. 70 times 0.60. 42. Okay, so ibig sabihin, 42 liters ng tubig yung kabuo ang bigat ng iyong katawan. So kung tatanggalin mo yung tubig mo, 42 liters ang makukuha mo dyan. Okay, kung tatanggalin mo yung tubig sa katawan mo, 42 liters ang makukuha natin dyan. The rest ng weight mo, that's already the buto. Yung bone mo, yung organ mo, yung muscles mo. Okay? So, yan yung tinatawag natin na, what we call this one, the fluid distribution. Okay? So, na-mention na natin kanina si dehydration. Pahapyawan lang natin, ano ba yung mga causes ng dehydration natin? Okay, causes ng dehydration. Meron tayong 4. Una, we have the diarrhea. Pangalawa, we have the vomiting. Pangatlo, infection. At pang-4, fever. Okay, these are the causes of your dehydration. Okay, so ngayon punta tayo sa fluid distribution natin. So mag-focus tayo sa adult, okay? Mag-focus tayo sa adult. Ilan ulit ang fluid body or fluid mass
dun sa ating katawan? 60%. Okay. Yung 60% na fluid yan, mahahati yan into two. Meron tayong tinatawag na ICF. Okay? Your intracellular fluid and extracellular fluid. May intracellular fluid tayo and the extracellular fluid. Anong pinagkaiba ni intracellular fluid? Si intracellular fluid, ito yung sa loob ng cell. Okay, loob ng cell, extracellular fluid, labas ng cell. Sino ang pinakamas madami sa kanila? Your intracellular fluid. Bakit naman, sir? Siyempre, yung katawan natin is made up of cells. So, pag once na pinagsama-sama mo yan, tapos yung mineasure mo yung body fluid or yung fluid doon sa cell mo, mas madami siya compared sa may extracellular fluid. Okay? Your extracellular fluid, hahatiin natin yan sa tatlo. Si extracellular fluid, meron siyang tinatawag natin na interstitial. Okay, your interstitial fluid, your intravascular fluid, and your transcellular. Your transcellular fluid. Pag sinabi nating interstitial, found between cells. Okay? In between cells. Okay, so kung ito yung cell, may cell pa, ito, that's the interstitial. Pag sinabi naman nating intravascular, between blood vessels and lymphatic vessels. Okay? Between blood vessels and lymphatic vessel. Kapag once naman na transcellular class, these are the body cavities. Such as your pleura, ano pa, your peritoneal cavity. Diba sa peritoneal cavity natin, may makikita tayong peritoneal fluid. Sa pleura ninyo, may makikita kayong pleural fluid. Sa cerebral nyo, meron kayong makikita cerebrospinal fluid. That's considered your transcellular fluid. Okay? So, this is the fluid distribution. Again, pag sinabi nating fluid distribution, yung katawan natin nahahati into two parts. May intracellular fluid and may extracellular fluid. Pag intra, loob. Pag extra, labas. Sa extracellular fluid, mahahati siya into three. Meron tayong interstitial between the cells. Meron tayong intravascular between the lymphatic vessels and blood vessels. And we have the transcellular between cavities such as your peritoneal cavity, the skull, and the pleura. Okay? So these are your fluid distribution. So now, let's proceed to yung tinatawag natin na tonicity. Okay? Pag sinabi nating tonicity class, meron tayong tatlong types. Your hypotonic solution, your isotonic solution, and your hypertonic solution. Okay? Hypotonic, isotonic, and hypertonic. So, kung may makikita kayo dito na violet, that is your particles. Okay, that's the particles na nilalaman ng cells natin. So, for example, ito na lang ay potassium. Okay, potassium yan. Remember class that potassium is the most abundant electrolytes na matatagpuan natin sa loob ng cells. Okay, so kapag once na tinignan mo ang cells mo, yung loob ng cells mo ay punong-puno ng potassium. Okay, that's the potassium. So ngayon, we have your hypotonic, your isotonic, and your hypertonic. So, sabihin natin na ang every cells natin, meron tayong apat na particles ng potassium. Okay? Every cell, for example lang, may apat na potassium sa loob. So, puntahan muna natin si hypotonic solution. Pag sinabi nating hypo, from the word hypo, mababa. Mababa, ano yun? Yung numbers ng particles. Okay, kaya kung papansinin natin, si hypotonic solution, sa cells natin, apat ang ating
molecule ng potassium, pero pagdating sa ating solution, dalawa lang. So, ibig sabihin, mas concentrated si cell natin kaysa doon sa may solution na ibibigay mo. Okay, so ngayon, pag once na nag-ingest ka ng hypotonic solution, ano mangyayari? Sino ang mas or sino ang madami ang tinatawag natin na particles? Yung ating cell or yung ating solution? Yung cell natin, dahil 4 ang kanyang potassium, 2 lang sa ating solution. So ano ang magiging movement ng ating fluid? So ang magiging movement ng fluid mo ay papasok sa loob. Kaya ano mangyayari kapag once na pumasok yung fluid mo dyan? Ang mangyayari sa cells natin ay mag-swell. Magkakaroon ng swelling. Mananaba siya. Okay, mananaba siya. Next naman natin, we have your isotonic. Pag sinabi natin isotonic, normal. Okay, normal lang siya. So kung papansinin nyo, 4 yung molecule ng potassium sa cell, 4 lang din yung molecule ng potassium sa solution. So kapag once na nag-administer ka ng isotonic solution, ano mangyayari sa ating fluid? Meron ba tayong fluid shifting? Meron bang movement ng fluid? Wala. Bakit? Kasi nga parehas silang 4. Okay? Parehas silang 4. Next naman natin, we have your hypertonic solution. When we say hypertonic solution, ibig sabihin, mas madami yung solution or yung particles doon sa may solution. Therefore, the solution is concentrated. Kung papansinin natin, 4 lang din yung laman ng potassium sa loob ng cells mo. Pero dito, meron tayong 9 or 9 na potassium sa loob ng ating solution. So, sino ang mas concentrated? Ang ating solution. So, ano ang magiging movement ng ating fluid? Dahil mas concentrated ito, ang gagawin niya, hihilain niya yung fluid sa loob ng cells mo. Papalabasin niya. Papapuntahin niya sa blood vessel. Okay? Papapuntahin niya sa blood vessel. So, anong mangyayari kapag lumabas yung tubig sa loob ng cell? Yung cell mo ay magkakaroon ng shrinking. Mag-shrink siya. Liliit siya. Okay? Liliit siya. Kaya nga, kapag once na naintindihan nyo itong concept na ito, dito nyo ma-identify kung ano ba ang appropriate na solution or IV fluid solution sa pasyente mo. So, if in case na merong dehydration, ano ang the best na ibigay natin? Hypo, iso, or hypertonic? Dehydration na, cellular dehydration. Ibig sabihin, nagkaroon ng dehydration sa cell natin. So, sino ang ibibigay natin? Ang hypotonic. Bakit hypotonic, sir? Remember, ang movement ng fluid ay papunta sa cell. Sino nangangailangan ng tubig? Sino kulang ng tubig? Ang ating cell. Okay? Ang ating cell ang nangangailangan ng fluid. So, ang magiging movement niya ay pagganito. Okay? So, ngayon, na-resolve natin yung problema. Okay? Kaya kapag dehydration, ang ibibigay natin ay hypotonic solution. Next naman, we have your isotonic. Okay? Si isotonic, normal lang yan. So, best na binibigay si isotonic kapag may blood transfusion. Bakit? Kasi nga, normal. Walang fluid shifting. Walang movement ng fluid. Okay? Next naman natin, your hypertonic solution. Kailan siya binibigay? Kapag may fluid overload. Okay? Pag may fluid overload or yung tinatawag natin na what they call this one? Edema. Okay, kapag once na may tinatawag tayong edema or yung tinatawag natin pagmamanas,
mas the best na ibigay si hypertonic solution. Bakit? Kasi nga, namaga ang ating cell. Punong-puno siya ng tubig. So, para umalis or maalis mo yung excess tubig doon sa loob ng cell mo, palabasin mo siya. Paano mo papalabas? By giving hypertonic solution. Bakit? Dahil mas madaming concentration or mas mataas or mas concentrated itong solution. Kaya anong gagawin niya? Hihilain niya yung fluid sa loob ng cell mo. Mawawala yung tubig, mag-shrink siya, mawawala si edema. Yan si hypertonic solution natin. So ngayon, ano yung mga example ng ating hypotonic solution? Your hypotonic solution class, eto siya. Lagay ko na lang sa gilid. Okay, hypotonic solution natin, your 0.45 saline solution. Your 0.22 saline solution. And your 0.33 saline solution. Okay, yung basta may 0 point something, that's hypotonic. Pero kapag once naman yan ay isotonic, meron tayo yung tinatawag na your 0.9 NSS. Okay? Your 0.9 normal saline solution or your PNSS. Next, we have your lactated Ringer solution. Okay? Your lactated Ringer solution. And next naman natin kapag hypertonic solution yan class, si hypertonic solution natin ay ito. Si 5%, matataas na siya compared dito 0 point something, ito lang. 5% NaCl. Okay. Your NaCl or yung sodium chloride. And then, your 5% lactated Ringer solution. Kung papansinin nyo, may LR din dito. Kaso ito, mataas na 5% na siya. And then, your 10% D5 water. Pero kapag 5% yan class, dito natin siya ilalagay sa ating isotonic solution. Okay? So, yan yung ating tinatawag na tonicity. Your hypotonic, your isotonic, and your hypertonic. So, now proceed tayo sa ating fluid movement. Okay? Sa fluid movement natin, meron tayong tinatawag, ito si heart, ito si arterial end, si cell mo, and then si venous end. Okay? Puso, artery, cell, and then your veins. Okay? So, paano nangyayari dito? Pag once na si puso, di ba, usually kapag puso yan, oxygenated na ang kanya, di ba, artery carries bloods away from the heart. Okay? Paalis sa puso. Usually kapag lumabas sa puso yan, oxygenated na yan. So ngayon, si oxygenated blood mo, ipupush niya yan papunta sa cell mo. Pero dadaan yan sa arterial wall mo. And then kapag once na kay cell na yan, gagamitin ni cell yan. At kapag once na ginamit ni cell yan, si cell mo ay may tinatawag tayong byproduct. This byproduct is considered toxic or toxins. Kaya dapat kailangan mo siyang ilabas sa venous end. So ngayon, sa arterial end natin class, meron tayong tinatawag na hydrostatic pressure, your oncotic pressure, and the net force. Okay, your hydrostatic pressure, your oncotic pressure, and your net force. So, paano ito class? For example, your ating hydrostatic pressure. Si hydrostatic pressure natin, for example, meron tayong 25 mmHg. And then, meron tayong tinatawag na oncotic pressure na 15 mmHg. Remember, your hydrostatic pressure, it is a pushing force. Okay? Pushing force ito.
And your oncotic pressure, this is a pulling force. So ngayon class, para makuha natin si net force natin, okay, para makuha natin itong net force natin, kailangan mo lang ipag-minus si hydrostatic pressure and your oncotic pressure. Okay, your hydrostatic pressure minus oncotic pressure equals to 10 mmHg. Sir, question, ano to? Pushing or pulling force? Sinong mas mataas? Hydro or oncotic? It's your hydrostatic pressure. Therefore, this 10 mmHg is a pushing force. So, ibig sabihin, 10 mmHg daw. Okay, 10 millimeter mercury daw yung pushing force nung fluid para makapunta kay cell. Kapag once na nakapunta na yan kay cell, si cell gagamitin niya. Okay, gagamitin niya yung nutrients na pinasa ni puso. At kapag once na ginamit niya yan, may byproduct siya. At si byproduct ay toxic. Kapag toxic, kailangan bang ilabas? Yes, kailangan siyang ilabas. Paano siya mailalabas? So ngayon, inilabas na ni cell yung toxic byproduct niya. Ngayon, meron tayong tinatawag na venous end. Paano naman natin makukuha? Same lang class, meron tayong tinatawag na hydrostatic pressure, may oncotic pressure, and may net force tayo. But this time, your hydrostatic or your oncotic pressure is greater than the hydrostatic pressure. Okay? For example, your hydrostatic pressure, meron tayong 8 mmHg. Your oncotic pressure, meron tayong tinatawag na 15 mmHg. Minus mo siya, isubtract mo siya, makakakuha ka na 7 millimeter mercury. Ibig sabihin, 7 daw yung pressure. Okay? 7 daw yung pressure or yung pulling force natin. This time class, this one is pulling force. Bakit siya pulling force? Bakit? Sabi natin pulling force si oncotic pressure. Pag pinag-minus mo, sinong mas malaki? Si oncotic pressure. Kaya ito ay pulling force. Kaya yung oncotic pressure natin dito, anong gagawin niya? Itong mga toxic substances, pulling force, hihilain niya yan palabas. Okay? Hihilain niya yan palabas. At kapag once na hinila niya yan palabas sa may ating blood vessel, pupunta na yan sa ating intestine, pupunta na yan sa ating kidney, pwede na siyang i-release through urine at through feces or stool. Okay, so yan yung fluid movement natin sa ating katawan. Okay, so next naman natin, we have your normal values. Okay, so normal values, kindly memorize this one. Pag sinabi nating osmolality, meron tayong 280 to 300 MOSM per kilogram. And then hematocrit, we have your 36 to 54%. So don't forget class, para hindi kayo mawala, your 3, 4, 5, 6. 36, 54. Okay, so 36, 54. That's hematocrit. 36 to 54. Your hemoglobin naman, we have your 12 to 18 gram per deciliter. Sorry, milligram per deciliter. And then pag creya naman yan class, we have your 0.6 to 1.2 milligram per deciliter. And we have your urine-specific gravity. Your urine-specific gravity, diba sabi ko 10, 10, 10, 10, 10, 10 equals to 30. So we have your 1.0, 1.10 to 1.030. That is normal urine-specific gravity. Next, your potassium. Si potassium natin, 3.5 to 5.5. And then your pH, 7.35 to 7.45. Your
Calcium, meron tayong 8.6 to 10 microgram per liter. Your BUN, 8 to 20. Your bicarbonate, 22 to 26. Sodium, 135 to 145. Okay. Magnesium, 1.3 to 2.1. And your phosphorus, 3 to 4 microgram per liter. So that's your normal values. So wag kakalimutan ito kasi ito ay napakahalaga dito sa may fluid and electrolytes natin. Okay? So yan ay napakahalaga. So ngayon, punta naman tayo sa ating regulation of body fluids. Paano ba nare-regulate sa ating body fluids? Remember, nare-regulate siya sa tulong ng ating kidney. Bakit? Diba si kidney natin, diyan nagkakaroon ng formulation ng urine or formation ng urine. So si kidney regulates the primary fluid output by urine formation. Okay? And aside from that, release renin and regulates sodium and water balance. Okay, so bakit? Anong ginagawa ni kidney? Remember, class, kapag once na mababa ang blood volume mo, ibig sabihin, pag nag-decrease si blood volume, magdi-decrease din ang kidney perfusion. Anong ibig sabihin niyan, sir? Magdi-decrease daw yung tubig or yung dugo na pumupunta kay kidney. So ngayon, pag nag-decrease yung dugo na papunta kay kidney, class, ang tendency, magdi-decrease din yung oxygen supply. And remember that your kidney is a major organ. Ibig sabihin, nangangailangan siya ng madaming oxygen. Siya yung isa sa mga organ natin na nangangailangan ng maraming oxygen. So ngayon, pag nag-decrease ang blood volume mo, decrease ang tissue perfusion kay kidney, decrease ang oxygen supply kay kidney, ayaw ng kidney yun. Kaya kapag once na na-detect niya na kulang ang aking blood volume, kulang ang aking perfusion, maglalabas siya ng tinatawag natin na renin. Okay? Your renin, ilalabas niya yan. At yung renin na yan, yung tinatawag natin, kung na-remember ninyo, yung RAAS, di ba? Meron yan sa may lecture ninyo sa renal. Okay? Si RAAS ninyo, ang pinaka-byproduct niya or your tinatawag nating angiotensinogen or your angiotensin 2. Your angiotensin 2, pupunta yan sa ating aldosterone, and your aldosterone, anong gagawin niya? What they call this one? Si aldosterone, ang gagawin niya naman ay mag-i-increase siya ng sodium reabsorption. Okay? Magkakaroon ng sodium and water reabsorption. Therefore, pag nagkaroon ng sodium and water reabsorption, si water dadami. Okay? Dadami siya. Instead na iihi ni kidney, ang gagawin niya ay hindi, ibabalik ko na lang yan sa blood. Kaya dadami yung tubig mo. And aside from that, dadami din si asin. Sir, bakit kailangan dumami si asin? Remember, sodium in, di ba? Water follows. So kapag once na madaming asin, your sodium attracts water. Kaya kapag once na madaming asin sa blood mo, dumadami din ang tubig. Kaya if in case na nagkaroon ng decrease ng blood volume, si renin, isa yan sa mga key product para magkaroon tayo ng tinatawag na angiotensin 2, at your angiotensin 2, magte-take effect yan kay aldosterone. Kay what they call this one? Aldosterone pala sa hormone, kay adrenal gland. Okay? Pupunta yan kay adrenal gland, and your adrenal gland will release aldosterone, and your aldosterone promotes sodium and water reabsorption. Okay? So, yun yung nangyayari. Next naman natin your endocrine regulations.
Paano naman si endocrine regulations natin? It regulates the primary fluid intake by thirst mechanism. Okay? Kapag once nang decrease na yung blood volume mo, decrease na yung tubig mo, your endocrine, okay, anong gagawin niya? I-activate niya yung thirst mechanism. Mauuhaw ka, kaya tendency, iinom ka ng tubig. Next naman natin your aldosterone, increased sodium retention and distal in the distal nephron. Sabi ko nga sa iyo, increased sodium, pag once na nagkaroon ng sodium retention, maiiwan yung sodium sa dugo. Anong gagawin ng ating sodium? Mag-a-attract yan ng tubig. Kaya dadami si fluid volume. Next, your ANF. Okay? Your ANF natin. Your ANF, considered din yan na hormone. Okay? Si ANF nyo ay considered din na hormone yan. Anong ginagawa ni ANF mo? Your ANF, it increases the blood pressure. Okay? Pinapataas na yung blood pressure natin. Okay? Pinapataas niya. Promotes sodium excretion and inhibits thirst mechanism. Okay, so promotes sodium excretion, ibig sabihin, your ANF decreases blood pressure pala. Okay, it decreases the blood pressure. So again, your ANF, isa din siya sa tinatawag natin na hormone. So, what they call this one? What is ANF ulit? Your atrial Neuritic factor. Okay, your atrial neuritic factor. Anong ginagawa ni ANF? Promotes sodium excretion. So, ibig sabihin, instead na ma-retain siya, itatapon niya na lang para hindi na dumami yung tubig sa iyong katawan. And inhibits thirst mechanism para hindi ka na mauhaw, para hindi na dumami yung tubig mo sa iyong katawan. That's a endocrine regulation. Next na naman natin, we have your gastrointestinal regulation. Paano naman to? The GIT digests food and absorb water. Remember, sa ating small intestine, sa ating large intestine, doon ang major absorption ng tubig. And only about 200 ml of water is excreted in the fecal material per day. So yung tae mo, di ba? Sabi ko nga sa inyo kanina, pwede din siya maging source ng fluid output. Bakit? Kasi si tae mo may laman na tubig. Okay, so yan yung ating regulations ng fluid. Now proceed tayo sa ating fluid volume imbalances. So, si ating fluid volume imbalances, meron tayong tinatawag na hypotonic overhydration, your isotonic overhydration, and your hypertonic overhydration. Okay, so paano to si hypotonic overhydration and your isotonic overhydration? Okay, pag sinabi natin hypotonic overhydration, ibig sabihin, what they call this one? Deficit. Sorry, this one is dehydration dapat. Okay, isotonic dehydration yan. Pakipalitan na lang, dehydration. Dehydration. DHN. Okay, your hypotonic overhydration, isotonic overhydration, and hypertonic overhydration. Ibig sabihin nito, class, hypotonic overhydration, mas madami yung number ng what they call this one? Mas madami. Wait lang. Yan. So, kapag once na hypotonic overhydration, mas madami daw yung level ng fluid rather than particles. Okay? So, ito si electrolytes, mas madami daw. Mas madami si
fluid. Okay? Pag hypotonic, mas madami ang fluid kaysa kay electrolytes. Pag isotonic naman, parehas silang nawalan. Same silang nawalan. Mas mababa si fluid, mababa din si electrolytes. Pag once naman na hypertonic overhydration, mas madami ang fluid, ang electrolytes kaysa kay fluid. Okay? So, wait lang. Inom lang ako ng water. Okay, sorry class. So sinabi nating hypotonic overhydration. Okay, pag once na sinabi nating hypotonic overhydration, may fluid gain, meron din fluid gain is greater than electrolyte gain. Okay? So mas madami yung fluid gain kaysa sa electrolytes mo. Pag once naman na isotonic yan, your fluid gain is equal, fluid gain equals to electrolyte gain. Your hypertonic, fluid gain is less than electrolyte gain. So, mas madami yung electrolyte mo kaysa sa fluid mo. That's hypertonic overhydration. So, next naman natin, we have your fluid volume deficit. Okay, paano naman si fluid volume deficit natin? Okay, hypotonic, your fluid loss is greater than, Okay. Okay. So, pag once naman hypotonic, may fluid loss ka, pero mas madami pa rin yung electrolyte loss. Okay? Pag once naman na isotonic yan, class, meron kang fluid loss, meron ka ding electrolyte loss. Nawalan ka ng tubig, nawalan ka din ng electrolyte. Pero dito sa hypotonic natin, mas madami kang nawalan na electrolytes. May fluid loss ka pa rin, pero mas madami nga lang si electrolytes mo. Or mas marami lang nawala na electrolytes. And then next naman natin, your hypertonic overhydration. So, paano naman to? Mas madami, what we call this one?
Dehydration yan. Okay? Mas madami si fluid loss compared kay electrolyte loss. Okay? Parehas class, parehas lang na what they call this one, parehas lang sila na nabawasan or nawalan, kaso lang ang problema sa hypotonic natin, mas madami nga lang si electrolytes. Mas madaming nawalan na electrolytes dito, mas madaming nawala na fluid. Kaya anong nangyari sa electrolytes mo? Naging concentrated siya, naging hypertonic. Dito nawalan ka ng electrolytes, kaya nabawasan siya, pero mas madami kang tubig, kaya nga hypotonic siya. Kasi less concentrated siya. Dahil mas madaming nawala na electrolytes rather than fluid. That is your fluid imbalances. So now proceed tayo sa fluid volume excess and fluid volume deficit. Your signs and symptoms. Dito, may weight gain. Dito, weight loss. Siyempre, fluid volume deficit, nabawasan ka ng fluid. Kaya bumaba ang timbang mo. Dito naman, dahil dumami ang iyong blood volume, nagkaroon ka ng hypertension. Dahil dito nawalan ka ng fluid volume, may hypotension ka. Dito, meron kang fluid overload, may edema. Pero dito, meron kang dehydration, may dryness ka. Increase ang urine output, decrease ang urine output. Then, decrease ang urine specific gravity, increase ang urine specific gravity. Sir, paano nangyari ang decrease ang urine specific gravity niya? Kasi nga, ihi siya ng ihi class. So kung ihi siya ng ihi, nafa-flush lahat ng electrolytes. Kaya ang tendency, walang gaanong electrolytes, kaya decrease ang specific gravity niya. Pero dito, dahil decrease ang urine output, concentrated masyado ang ihi. Kaya nangyayari, increase ang kanyang urine specific gravity. Next naman natin, we have your management. So sa management natin, decrease mo ang oral fluid intake. Dito, i-increase mo ang oral fluid intake. And then, dapat, pag may nakita ka ng fluid volume excess or overload, agad-agad, the IVF should automatically stop. Okay, the IVF should automatically auto-stop. Okay? Auto-stop. Class, remember, may karapatan ba tayong may karapatan ba tayo, for example, scenario, si pasyente mo, nag-rounds ka, may nakita kang edema. And then, tinignan mo, ongoing ang kanyang IVF. Pwede mo bang i-discontinue or hindi? Kasi sabi dito, auto-stop eh. Pwede ba natin siyang i-discontinue? No. Huwag mo siyang i-discontinue. Kasi ang mag-discontinue lamang ay kailangan natin ng doctor's order. We need doctor's order to discontinue IV fluid. Pero ang sabi, auto-stop lang. So, ibig sabihin ng auto-stop, in-stop mo lang yung kanyang IV fluid, pero nandun pa rin yun. Pero pag discontinue kasi, hindi na siya mag-IV fluid or iibahin natin yung IV fluid na i-administer sa kanya. And then dito, bigay tayo ng IV fluid kasi kulang siya ng tubig. And then dito, dahil madami siyang tubig, bigay ka ng diuretics. And then dito, medication mo depends on the etiology. Again, ano yung mga causes ng dehydration natin kanina? Vomiting, diarrhea, infection, and fever. So, yan yung ating mga management sa fluid volume excess and fluid volume deficit.